Global health emergency dahil sa COVID-19, pag-uusapan kung paano maaalis sa susunod na taon ayon sa World Health Organization. Isang 1,184 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Pinakamataas sa loob ng 6 na araw. 24 ang dagdag sa bilang ng mga nasawi. Pinakamataas sa loob ng 4 na araw. Sa gitna niyan, pag-uusapan na sa susunod na taon ang pag-alis sa global health emergency dahil sa COVID-19 ayon sa World Health Organization. Saksi si Lay Alves. Pumapalo sa 50,000 kada linggo ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 noong nakaraang taon. Malaki ang pinagkaiba sa bilang nitong nakaraang linggo na hindi sumasampa sa 10,000. Gayunpaman, ayon sa World Health Organization, that's still 10,000 too many. And there is still a lot that all countries can do to save lives. But we have come a long way. karamihan daw sa mga namamatay, unvaccinated o di kumpleto ang vaccine dose, kaya marami pa raw ang dapat gawin para maabot ang matagal na nating inaasam. We're hopeful that at some point next year, we will be able to say that COVID-19 is no longer a global health emergency. I'm declaring a public health emergency of international concern. January 2020, idineklara ng WHO ang COVID-19 bilang public health emergency of international concern. Makalipas ang halos 3 taon, tatalakayin ng kanilang emergency committee sa Enero kung ano ang criteria para tapusin na ang deklarasyong ito. Kapag nag-announce ang WHO na tapos na ang global health emergency, ibig sabihin unti-unti makakabalik tayo dun sa previous na mga ginagawa natin, yung regularity ng pamumuhay. Hindi raw ibig sabihin mawawala ang COVID ayon sa WHO, kaya kailangang matuto ang mga bansang i-manage ito. Ano nga bang susunod na hakbang para sa Pilipinas? Isang posibilidad ang pagtatanggal ng state of calamity. Mangyayari yan kapag naipasa na raw ang panukalang batas para sa pagtatatag ng Philippine Center for Disease Control and Prevention. Sasaklawin na raw kasi ng CDC bill ang legal na basehan para ipagpatuloy ang COVID response at vaccination. Pero hanggat hindi pa raw commercially available ang COVID vaccines, libre pa rin itong ibibigay ng gobyerno. Kanina nagsumite si OIC Vergere sa Commission on Audit ng supply agreements ng mga bakuna at iba pang mga dokumento para sa special audit. Kumpiyansa raw ang DOH na mapapatunayan nitong wasto ang pagbili sa mga bakuna gamit ang mga inutang na pondo. Confident tayo dahil alam natin we bought these vaccines to protect Filipino people. Para sa GMA Integrated News, ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Damang-dama na po ang Paskong Pinoy sa pagsisimula ng anticipated Simbang Gabi. 14,000 pulis ang ipagkakalat sa mga simbahan at iba pang pampublikong lugar sa buong Metro Manila para tiyakin ang kaayusan at seguridad. Saksi, si Marie Zumal. Eksakto alas 8 ng gabi, sinimula ng anticipated Simbang Gabi sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilala sa tawag na Baclaran Church. Marami ang nagsimba, tila nasabik sa in-person masses. Halos lahat naman nakasuot ng face mask bilang pag-iingat pa rin sa banta ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alas 8 ng gabi rin ang anticipated Simbang Gabi sa Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral. Full capacity ang pinapayagang makapasok sa loob ng simbahan, pero may distansya pa rin sa mga upuan bilang pag-iingat. Naglagay rin ng LED screens sa labas para sa mga hindi na makakapasok. 4:30 ng umaga ang tradisyonal na Misa de Gallo at mismong si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mangunguna sa selebrasyon bukas. Ang magkakamag-anak na balikbayan mula Canada at Amerika sabay-sabay namang dumalaw sa Quiapo Church. Si May hindi raw nakakapagsimbang gabi sa Canada. Doon, yung ibang simbahan sarado yung ganong oras. So walang simbang gabi, pero merong iba like anticipated, like 7 in the evening. Mahalaga raw sa mga Katoliko ang simbang gabi, hindi lang dahil bahagi na ito ng ating kultura at tradisyon. Ang atin pong selebrasyon o mga pagdiriwang ng Misa de Aguinaldo ay paghahanda hindi lamang sa darating na Kapaskuhan, dahil parang ito na yung mismong nobena leading to Christmas Day. But most importantly, it is also our devotion sa ating mahal na ina.
Kahit naman mas maluwag na ang protocols, mandatory pa rin ang pag-face mask sa loob ng simbahan. Ipinatutupad din ang social distancing. Nagdagdag na rin ng mga pulis. Ang tradisyonal na Misa de Gallo sa Quiapo Church ay tuwing 4 at 5 a.m. Ang NCRPO at Air Unit ng PNP nag-aerial inspection sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila. Kasama na yan sa pagbabantay namin ng security coverage dito sa pagpasok ng pag-open ng simbang gabi. Aabot sa 14,000 pulis ang ide-deploy nila sa buong Metro Manila, partikular sa mga simbahan at places of convergence. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. 10 araw na lang, Pasko na. Nanawagan si Pope Francis na gawing payak ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Sagot dyan ng ilang Pinoy, pinulsuhan sa Barangay Saksi ni Rafi Tima. Ramdam na ang Christmas rush sa Quiapo. Dagsa ang mga namimili ng panregalo at pamasko. Marami siyempreng tumatawad para hindi mapagastos ng malaki. Timing sa panawagan ngayong taon ni Pope Francis na wag namang masyadong magarbo ang selebrasyon. Ang matitipid daw sa payak na pagdiriwang, pwede raw ibigay sa mga taga-Ukraine na kinubkob ng Russia. Pero syempre sa Pilipinas, may iba pang dahilan para magtipid. Kasi po, mahal na po sa mga mall, sa online shopping, mahal na din. Kaya sa mga ukay muna ngayon. Talaga magtipid dahil siyempre sa panahon ngayon, hindi mo maano eh. Pero si Lola Thelma, iba ang pananaw kung mga bata ang pag-uusapan. Walang budget sa amin matatanda, sa mga ano na lang. Sa mga apo na lang. Si Mang Rudy, inabutan naming nananalangin sa harap ng simbahan ng Quiapo bago sila mamili ng asawa. Kahit ang mga may pera, nagtitipid na rin daw kung pagbabasehan ng benta sa kanyang painting at artworks business. Kahit may pera, nagtitipid na rin. Oo, kailan nagtitipid sila. Hindi natin alam panahon ngayon. Ang iba namang nakausap ng GMA Integrated News, tatalima sa bili ng Santo Papa. Ang mahalaga raw, magkakasama silang pamilya. Simple lang, mag-simple lang ang Pasko namin, ganun. Makaraos na sa Pasko at mayroong kaming mayahanda kahit konti. Simpleng salo-salo lang po sa gabi ng 24, tapos may gift giving. Pero syempre yung pagsisimba, yun ang pinaka-importante, pagpapasalamat sa mga blessings. Ayon sa tagapagsalita ng simbahan ng Quiapo, mainam ding ilagay sa konteksto ang panawagan ng Santo Papa. Para daw ito sa mga taong sanay sa mararangyang selebrasyon o kay sanay mamigay ng mga mamahaling regalo. Ang araw daw ng simbahan, hindi kailangang material na bagay o pera lang ang ibigay tuwing Pasko, lalo na para sa mga taong nakasanayang hinga ng regalo. May ibang bagay daw na mas mahalagang ibigay para magampanan halimbawa ng mga ninong at ninang ang kanilang obligasyon sa mga inaanak. Huwag po kayong ma-pressure. Baka naman hindi ganung uri ng aginaldo yung maaari ninyong ibigay, no? The interaction, sharing of time, sharing of talents, giving advice, guiding those who are close to us. Baka yun yung mga mas mahalagang regalo na nararapat lang na tanggapin ng mga mahal natin sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Dumating na sa bansa si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Sa kanyang arrival speech, sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang mga pagpupulong kasamang iba't ibang leader ng ASEAN at European Union. Ilan daw sa mga natalakay ang pagtutulungan sa kalakalan, digital transition, food security at climate change. May binanggit din ng Pangulo kaugnay sa issue ng accreditation sa European Maritime Safety Agency o EMSA para sa mga Pinoy seafarer. I am happy to be able to announce that I have met with various leading ship owners all over Europe, and we were able to get their commitment to help our country hurdle some of the challenges in our seafarers' EMSA accreditation through the creation of an advisory council composed of our concerned government agencies, international and local ship owners, and other stakeholders. I am also looking forward to share more good news in the next few months. Bayalok na programa ang Social Security System sa mga gusto ng dagdag ipon para sa retirement ng miyembro. Ito ang Workers Investment and Saving Program Plus. Saksi si Maki Pulido. 2019 pa umabot sa mandatory retirement age na 60 si Susan Torres. Pero nagtatrabaho pa rin siya bilang real estate broker. Maliit daw kasi ang pensyong natatanggap niya sa SSS. Nakakatulong pero it's not talaga
sufficient sa pangangailangan ng isang retired member, retired pensioner. Aminado ang SSS na sa panahon ngayon, maliit nga ang SSS Retirees Pension. 2,200 hanggang higit 19,000 pesos ang buwan ng pensyon. Depende kung magkano at gaano katagal ang hinulog ng isang SSS member. Kaya para raw mas makaipon para sa retirement, inaalok ngayon ng SSS sa mga miyembro ang Workers Investment and Savings Program o WISP+. Bukod sa hinuhulugan mo ng SSS monthly contribution, pwede kang magdagdag pa ng hulog kung nanaisin. Isipin daw na parang nagde-deposito ka lang sa bangko pero mas malaki ang interes. Paghahatian ng mga nagdeposito sa WISP Plus ang tubo mula sa cumulative fund o naipong pera na i-invest ng SSS. Kung biglang mga ilangan ng pera, pwede namang i-withdraw ang hinulog ng bahagya o buo. Kung gagawin ito sa loob ng 5 taon mula sa unang deposito, pwede nang makuha ang perang hinulog pero hindi buong makukuha ang tinubo nito. 500 pesos ang pinakamababang deposito. Para mag-enroll sa WISP Plus, mag-enroll sa sss.gov.ph. Capital preservation po is the priority of the fund. We will invest and manage the fund with the principles of safety, high yield, and liquidity. Pagtitiyak ng SSS. We could assure you, as the managers of the fund, alagaan po namin ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Hihintay na lang ang pinal na bersyon na aaprubahan ng Senado ukol sa panukalang Maharlika Investment Fund. Ang panukala pinagtibay na ng plenaryo ng Kamara. Saksi, si Tina Panganiban Perez. The ayes have it. House Bill 6608 is hereby approved. Lumusot na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukalang Maharlika Investment Fund sa parehong araw kung kailan nila natanggap ang pagsertipika rito ng Pangulo bilang urgent. Bago inaprubahan, nagsingit muna ng ilang amendments sa panukala. Nagkatawaran pa nga sa alokasyon para sa social welfare projects gaya ng ayuda na manggagaling sa Maharlika Investment Fund. At least 30% instead of 20% of the net profits of MIC shall be directly distributed in the form of poverty and subsistence subsidies to families falling below the poverty threshold. If we make it 30, nothing will be left of the fund. And we have it 25%. Your Honor, we accept. 25. Partikular ding binanggit sa isang probisyon na hindi kukuha ang MIF ng pondo sa GSIS, SSS at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig. Pinabigat din ang kulong at multa para sa mga maglulustay sa pondo. Pero para hindi umabot sa puntong malulustay ang pera, naglagay ang Kamara ng safeguards gaya ng mandatory review ng kalihim ng Department of Finance sa pondo kada 5 taon. Ang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman na isa sa balak pagkunan ng pondo, nagsabing completely addressed na ang mga pinangangambahan niya noon. Pero kailangan pa rin daw pag-aralan ang final version para masigurong maipapatupad ang mga safeguard o pag-iingat para sa pondo. Hihintayin pa ng Senado ang pinal na bersyon ng panukala mula sa Kamara. Pero duda ni Senator Coco Pimentel, tila isang setup daw ito. Pero kung ano yun, aalamin daw niya kapag sinimula na ng Senado ang pagtalakay sa panukala. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Certified kapuso na muli si King of Talk Boy Abunda matapos formal na pumirma ng kontrata. Nagbabalik ang premyadong talk show host sa Kapuso Network na itinuturing niyang unang tahanan. Yan ang showbiz saksi ni Nelson Calnas. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas nang magsimula ang kanyang career sa Kapuso Network. Naging bahagi siya ng mga shows na Show and Tell at Star Talk na nagpatibay raw ng kanyang galing sa pagiging talk show host. Siya ang King of Talk na si Boy Abunda na nagbabalik na sa dati niyang tahanan. Nang pirmahan niya ang kontrata sa GMA kanina, dumalo via Zoom sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Duavic Jr., at EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong. Kasama naman ni Abunda sina SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at Vice President for Entertainment Group Janine Piad Nakar. Saksi rin sa event sina SVP and Chief Technology Officer ng GMA New Media Inc. Raymond Sarmiento.
First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, and GMA Integrated News Acting Head, Oliver Victor Amoroso. First Vice President and Head of Operations, GMA International, Joseph Francia. First Vice President for Entertainment Group, Darling De Jesus Bodegon. At Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Kami nagagalak na si Boy Abunda ay nagbalik sa ating Kapuso Network. Si Boy ang King of Talk na maraming gumagaya, ngunit hindi pa siya napapantayan. I am confident that Boy's future in GMA Network will be nothing but successful. Over the years, I've seen him grow, evolve to become what he's now referred to very widely, the icon. Bagay sa'yo, Boy, icon. And it's a great pleasure for all of us, Boy. You're coming back home to work with you again after so many years, and to convey our thanks to you for what you've done for the industry. I'd like to formally welcome you to GMA Network and hope that you will enjoy your stay with us. I'm pretty sure, again, that you will set a trend as far as this type of shows that you will be in. We can expect na gagawa siya ng isang magandang talk show. Kumbaga, we'll announce that later on. Something that will be very entertaining for our audience. Ayon kay Kuya Boy, ang bait ng Diyos at kahit kailan naman, Nelson, hindi ako nawala. I didn't lose my way back home. Pupuhunanan ko ang panahon ko dito sa GMA7 ng sipag, ng a lot of that sense of wonder. I want to learn, I want to listen, but I want to be able to invent and reinvent. I'd like to be able to imagine and reimagine and hopefully come up with some things that are exciting. exciting times nga raw ang pagbabalik ni Kuya Boy sa kanyang first love na pakikipagtalastasan sa telebisyon. Kung meron kang salamin ngayon, anong sasabihin mo sa sarili mo? Magpasalamat ka dahil ang bait ng Diyos at pagbutihan mo. Lakas pa rin ang loob mo. Yun naman ang puhunan ko nung ako'y nag-uumpisa dito sa industriya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Christmas abroad ba ang hanap mo? Sagot kayo ng isang pasyalan sa South Cotabato. Pero hindi naman po papatalo ang Paskong Pinoy na hitik sa pagdiriwang ng kultura tulad ng idinaos sa CCP. Ating saksihan. Engrandeng pagtatanghal ng kultura at talentong Pinoy ang ipinamalas sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City, na puno ng sayawan at kantahan. Ang Binurda 2022, a Christmas show and building facade lighting. May pasabog performance din ng Pinoy pop group na SB19. Kung gusto namang ma-experience ang Pasko sa iba't ibang bahagi ng mundo, sagot kayo ng Christmas Around the World display sa Polomolok, South Cotabato. Merong Statue of Liberty gaya ng nasa Amerika, Merlion ng Singapore, at pamosong spots sa South Korea, Japan, China at New Zealand. Pero di magpapatalo ang ating very own Paskong Pinoy. Picture perfect nga ang lugar na ito, na sinamahan pa ng makukulay at maningning na Christmas lights. Siyempre, hindi mawawala ang nakakatakam na pagkain pampasko. Pwedeng subukan ang no-bake puto cheesecake na bida sa Calasiao, Pangasinan. Ihalo lang ang asukal at tinunaw na mantikilya sa crushed graham, saka haluin hanggang maging pino ang texture. Haluin ding mabuti ang cream cheese sa iba pang lalagyan.
Saka ilagay ang condensed milk, all-purpose cream at gelatin mixture at muling haluin. Sa isa pang container, ilagay naman ang crushed graham. Palibutan ng puto, saka ilagay ang cream cheese mixture. Palamigin sa refrigerator na hanggang 6 na oras at voila! May Christmas dessert ka na. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksihan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.